Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Magingay para kayo! Raffian! Raffian nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Yeah, ako nga pala si Raffian at nandito na naman kayo sa aking YouTube fucking channel. Yeah. At yun, maraming salamat ulit sa pagpunta dito sa aking channel, sa paikitambay at paikisama sa aking trip. Yun. Bale, ang bago nating konsepto panoorin yung mga laban ng mga kasali dun sa parating na event ng Flip Top, yung second sight na gaganapin sa April 26, na kung saan lahat ng 8 battles ay purong isa buhay battles lang. So ayun, isang magandang paraan na rin to para ma-review natin yung mga laban ng mga kasali, at nang sa gayon kung gagawa tayo ng prediction video mas may idea tayo sa mga pwede natin, sa mga dapat nating asahan. Pero yun, huwag natin patagalin pa para sa ito, ganun ulit katulad nung Manda versus Katana. Laban ulit to ng dalawang kasali dun sa Isabuhay 2025. So yun, wag natin patagalin pa para sa episode 47 ng Raf Said. Panoorin natin ang laban ni 30 at ni Ban. Yeah, sa Motos nga pala to. Shoutout sa Moto, shoutout sa Insane Barrel League, sa FRBL, sa Pulo, sa lahat ng mga battle league sa buong mundo. Syempre lalo na sa Flip Top. Yun, supportahan din natin Crown Manila, Black Manila, Ulap Clothing, Nocturnal Supremacy, yan, lahat ng mga nandiyan sa likod. Yun, yung giveaway natin, yung mga kasali dyan, yan, nililista ko na isa-isa. Alam nyo na yan kung paano sumali. If you know, you know. Pero yun, malapit na nating i-draw yan. Galing ng Davao City, Pedestal 2, Tournament Champion, magingay para kay 30. Yo, shoutout Unknown, Town Manila, kina Bryce, Rapolo, basketball team, siyempre kina Mr. Lefty. Sa tanang mga Bisaya dira, hopefully magustuhan nila. Sa akong wala! Laglag para 6! Champion! Maglangas para kay Ban! Shoutout Bryce. Di mo na mao. Yun, syempre alam naman natin nung dapat asahan na marami magiging Bisaya ang linya dito. Yun, pag may di ako nakuha, alam nyo na, gagawin nyo. Yeah. Dito lahat ng mga nandito, lahat ng pumunta. At syempre, sana magtuloy-tuloy pa to. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod. Let's go! Hindi na kami nag-coin toss. Pinili mauna ni 30. Pumayag naman si Ban. Unang panat kay 30. Kung bati 3, pakinggan natin laban to. Yeah. Ako'y galing sa talo, pero wag niyong ituring to na vengeance. Walang sinabi ang Bright Idea, Undertaker aking entrance. Undertaker na tatak. Bright Idea, tas Undertaker ang entrance, yung puro dilim. Paglapag, meron pang hingal. Pagkasakal, iaangat. Parang naghahanap ng signal. Saktong gubat ay dead spot. Yung text, nababanaag. Marireceive nyo na yung message ngayong may bars na nanasagap. Ano si Bugame? Yeah! Nagsimula sa walang signal, tas yung dead spot, yung gubat, tas marireceive nyo na yung message ngayong may bars ng masasagap. Yun, alam nyo na yun. Mabaho, masiba kung maglatag. Limpyo imong suwat, aw makita ro ng katag. Bisaya ang istorya, pero linya na ay wisdom. Kung ako ang greater than, aw akong atbang kay malisdan. Nag-gets ko lang yung less than, pero hindi ko alam yung less than. Ang switch, better. Ganun lang tang inaneto. At tsak susobra pa sa 6. Siter karong Ban ang gimaneho. Big deal yung talo ko. Bakit? Sinisiba kita? Saktong tirang-tira ako, kaya sinisibak kita.
Matik yan magpipiling ang banu ng karakter. Pag paningin ay nagdilim, tatayo ka sa pader. Pagkaratrat, tsak iiling, tatabunan para rare. At tungban ililibing, ang patuan masakit. Tungban ililibing, ang patuan masakit. Di ba yung nilibing kasama yung ban dun sa ang patuan masakit? Yun lang natatanda ko sa balita kung tama man ako. Lalaitin na lubog. Kesyo adik, yan ang teknik niya. Ako'y walang sinasanto kung gawa sa bato ang replika. Magkakaround ka nga sa ulo kaso sasalangit ka, tatamaan panganiban. Kahit pa Angelica. Tatamaan Yung panganiban. Diyos sinasapak, sa laban Gigi ka. O, Banal diba, lang nakas... tatamaan panganiban kahit pa Angelica panganiban, tas yung Diyos sinasapak, yung panga pa rin, diba? Konektado pa rin siya. Saad, sinasapak, sa laban Gigi ka. Banal lang nakasaad na parang Biblia. Banal lang nakasaad, parang Biblia. Banban, mahina, tunggagong inasahan. Matik, knockout, tumban nung tinamaan. Tumban nung tinamaan. Tumbanong tinamaan, triple way kung naaret, pagkabagsak, nagkagulo, chaos sinapit. Kung akala mo, nagkagulo, tas sabay bagsak pa rin. Chaos, sinapit, KO. naka-all out ako at lalong mag-aangas, libangan ko lang tong kalaban, sa banyo'y magbabawas. Champion ka? Champion din ako. Pero palpak yung resume, habang sapak ko no debate, at kung usapang Taliban, bagsak to pag grenade. Grenade. Tali, grenade. Bagsak. Ba't ako kinontra? Oo, may bara sa banyo, kaya ko binomba. Grenade, diba? Kita, mapatagalog o Bisaya, lamong mabisa. Kung ito'y ban, sa Davao, Ramon Bautista. Papatayin kita sa wikang maiintindihan ng lahat. At yung sakit, di mo gusto. Walang cross dialect, putang ina, ka-dialect, ikukrus ko. Sa matchup na to, lugi ako. Sa race na nakaatang. Kasi ako yung mapapalaban, pero ikaw lang yung may mapapalaban. Ako yung bagyong binabalita. Alam mong paparating, pero di mo mapipigilan, malulunod to nako. Ang magagawa mo na lang ay magdasal na sana di ganun kalaki yung pinsalang madudulot ko sa'yo. Yeah! Yun, round 1 ni 30. Yun, classic na style niya, word plays, name plays, yun, siksik. Maganda yung mga wordplay niya, tsaka yung mga nameplay niya tungkol kay Ban. Yun, natripan ko yung banal lang, basta yung banal, tas yung panganiban, Angelica, tas kumonekta sa Diyos, sinasapak yung Diyos, tas yung Taliban, grenade, diba? Tali, grenade, bagsak, yung mga ganong inaano niya. Yun. Ayos naman yung round 1 niya. Siguro yung iba hindi lang nakukuha yung mga wordplay o yung kung ano. Siguro iba din talaga kasi pag live. Diba ganon? Pero yun, panoorin natin yung round 1 naman ni Ban. Yeah. Game! Katae na ba eh? Round 1 game! Let's go! Nyara kanya, inong ba tubig? Round 1 game! What's up, Terdy? Ang pinaka-mongoloid mag-wordplay sa kasaysayan ng Motus. Panay line map na mga wordplay na ang kalidad sa kanyang estilo nakafocus. Huwag mo nang itanggi pa. Ako ay fan mo, taktika. Kaya pag nag-wordplay ka ng mga pangbobo, kaya pag nag-line map ka ng mga pangbobo ko na wordplay, idol, ginagaya lang kita. Ngayon yung malalaman kung ano ang kaibahan namin bilang rapper. Ako direkta sa harap,
Ikaw puro wordplay, manang-mana ka sa iyong backer. Direkta sa harap Paglalaroan backer. lang kita! Oo, laruan lang kita at kung sakaling ikay malolobat na brother, saktong-sakto may everyday ka sa likod in case maubusan ka ng power. Motherfucker! May, di ba yung simula Lumang di sa baterya ka lang ko. parang sa sa harap siya tumitira, tas backer, tas napunta sa Everready sa likod pag naubusan ka ng power. Yun, yung si MZite, di ba, si Everready. Di ko alam kung may bars pa. Habang ako parang Dota. Alam mo may bara pag nag-charge na. Gusto mo ng wordplay ng battery? Gamit ang buwisit na style mo. Wag na. Baka umiyak pa si 3D. Oh, battery yung eyes mo. Yeah, yung, ewan ko kung yun talaga yung accent niya, no? Naging na-connect na pa rin yung parang yun, ginagago niya yung style ni 3D, tapos but Terry yung eyes mo, di ba? Teary eyes, nagluluha, gano'n. But Terry yung eyes mo. Di ba ganyan? Di ba ganyan siya? Ganyan siya. Patok kahit ang style nakakabobo. Ganyan na ganyan din naman si Cloud9 nung prime niya sa Rapolo. Cloud9 ang Davao lang tong peste. Tangina, masyado kang late pre. Former presidente ng wordplay. Ha? Rodrigo Duterte. Inubos na daw yung mga Tagalog sa Motus. Bakit? Ilan na ba tinalo nito? Ipagpalagay na lang natin, mga 12. Tapos MC sa Motus, mga 50. Galing talaga. Tama naman yung calculations eh. Di ba, iho? Kailan ba naging mali sa'yo yung 50 minus 12 equals 0? Pero intindihin na lang natin. Kasi siguro nung nag-recreate, pa siya ng mga barang yon ay sa mga tanga na dinedicate. Lumutang yung kabobohan ni Terdimate, parang badang na nag-levitate. 50 minus 12 equals ubos. Lumutang yung katanga ni Terdy, pare, parang badang na nag-levitate. Gagawin. Badang na nag-levitate. 50 minus 12 equals ubos. Di talaga siya nag-hesitate. Barilin na lang kaya kita sa ulo na mag-penetrate naman sa utak mo yung 38. Anyway. Bago pa eh, no? Putang ina. Ang ano na setup niya na hindi mo alam kung saan pupunta eh. Tas sabay yung pala 30 anong mag-penetrate naman yung 38, di ba? Solid. Anyway, mo yung 30 na nag-hesitate. Barilin na lang kaya kita sa minus 12 equals ubos. Di talaga siya nag-hesitate. Barilin na lang kaya kita sa ulo na mag-penetrate naman sa utak mo yung 38. Anyway. Solid. Anyway. Subtraction lang yon. Wala kayong dapat ka-elebs, Brad. Binigyan ko lang ng leksyon itong 3rd grade, kaya nga bine-basic math. Kaso tinapos niya daw yung class G. Baka mag-rebat at isingit pa sa berso. Kingina neto, kaya lang naman pumasa sa class itong MCing Dabawenyo kasi dikit sa maestro. Manang-mana din kay Sak. Bawat battle, batak. Panay generic lang at selfie bars para palaging angat. Siya daw nag-set ng high standards. Sinabi mo yan, aminin mo. Pero di mo inangat yung liriko, ang inaangat mo, sarili mo. Kaya kung puro ka lang selfie bars sa ting unang tagpo, nakukulang yan do. Ganyan na sulat wakpo. Para ka lang tagagawa ng mga upuan abno. Nagsigi lang kag buhat bangko. Ha? Gusto nyo ng selfie bars? Yeah. Sige, ako naman. Ganito yun eh. Ako si Ban. Sobrang dami kong tinalo na Bisaya MC at wala pa akong talo dito. Tinalo ako ni Penpluma? Fake news kasi wala naman yung video. Ngayon total mo lahat ng tinalo mo na Tagalog, may amigo, kung papantay ba sa record ko sa Bisaya 20-0.
Ang pinupunto ko, kung sila kaya mo bilugin, hindi ang kapwa mo Bisaya. Hindi mo ko mauutumin. Ako ay kapwa mo Bisaya. Tagalog lang kaya mo talunin. Hindi ang kapwa mo Bisaya. Tagalog lang kaya mo ubusin. Ako, yung mga kapwa mo Bisaya. Let's go! Kasing galing na daw to ng all gods, ha? Kasing galing na daw ho niyan. Bata pa kay kasarap, oy! Yan ni Arirag patuyang. Bata pa sarap tuyang. Yun lang yung naano ko. Yun lang Mas nagets ko. experience Paliwanag nyo na lang yung ibang ano doon sa Bisaya. Ado ako sa'yo, kaya wala rin at kulang. Baliwala tong magaling na bata mo sa magaling manggulang. Yeah! That was a crazy round, bruh. Solid yung round 1 nila palitan. Kung siguro bibilangin natin sa per punchline o kung i-consider man nating punchline, siguro lamang dun si lamang si 30 doon. Kasi parang yung mga first part nung round 1 ni Ban, parang nagpapainit pa siya. Hanggang biglang pumasok na hanggang nag-penetrate na yung 38, di ba? Biglang pumasok, nag-penetrate. Uy, nag-penetrate na yung 38. Doon na nagsimula Kumbaga, kung sa punchline count, siguro magiging lamang si 30. Pero para sa akin kasi yung bigat nung mga binitawan ni Ban, 'di ba ganun? Yun yung parang mahirap kumbaga basihan ng parang ang punto diyan is quality over quantity yung pwede maging basehan Kahit konti yung i-consider mong punchline nung kay Ban, nasa round 1 niya yung para mga haymaker na solid, parang ganun. Tas kay 30, pwede mo siyang bilangin pero para mga pitik-pitik lang ganun. Ewan ko kung makakukuha niyo yun. Pero kumbaga sunod-sunod man yung mga punchlines ni 30. Pero kay Ban, yung impact nung mga haymakers niya parang sapat para tapatan yun. Kumbaga ganun yung 38, tapos yung nag-selfie bar siya na nagustuhan ko din yung hindi ng yung parang kapwa mo Bisaya, ganun aangas nun kasi parang Tagalog lang kaya mong ubusin, tapos si Ban daw umuubos ng mga kapwa niya Bisaya, parang ganun. Lupit din nung punto na yun. Pero para sa akin, sa tingin ko yun nga, dahil kahit marami yung punchlines ni 30, parang natapatan yun nung impact, nung bigat na mga sapak nung kay Ban. Kaya siguro ang gagawin ko na lang na decision sa round 1 ay tabla. Kasi kumbaga kahit nga marami, parang natapatan pa rin. Pero siguro kung may mga 3 o mga 4 pa sigurong ganong kalalakas na linya si Ban, pwede niya makuha yung round 1. Ganon. Maganda na din na yung round 1 ni 30 sunod-sunod. Pero para kay Ban, yung bigat nandun. Kaya siguro ibibigay ko na lang tabla. Yeah. Painggan natin yung round 2 naman ni 30. Kaya siguro iba din yung impact nung mga suntok ni Ban kasi yun, parang sabihin natin may home court advantage, alam niyo yun. Kasi ito din tayong parang sa party nila, lugar nila doon. Kaya yun. Sabi mo, feeling mo ikay better Brad. Lamang ka nga sa experience, pero ako naman yung nagle-level up. 50 minus 12, 38. Grabe yung reference. Saktong nagbanggit ka ng minus, you will see the difference.
Solid na rebut. Change tayo. Ibahin natin yung mood. Naki-CR ako sa kanila. Abay, gago din to. Sinong di mababad trip ang puta, walang lock yung pinto. Tangina, pangit mag-trip. Yung butas nilang doorknob, nilagyan lang ng brief. Stress na stress ako nun, tol. Talagang nakakajahe. Isang kamay ko nasa pinto, para akong magkakarate. Ikaw na ba'y nakukupalan? O baka nakukulangan? Intro lang natin yung CR nyo, boy. Marami tayong shit na pag-uusapan. Wala daw karapatang mag-reference ng basketball si MP3 kasi di daw basketball player. Ah, talaga? Nag-reference ka ng Dragon Ball, ah? Sayan ka ba? Ito, no? Lahat daw tayo lumabas sa puke, di ba? Ganon yung mga linyahan. Napapaisip tuloy ako, dito ba sa Cebu, tol, walang sisaryan? Sisaryan. Nag-wordplay pa yan. Pakinggan. Yun na daw yung punchline. Pagkakasa, pakinggan. Damon to na eh. Pakinggan? Katangahan mo, tol, walang handgan. Puta ka. Saktong champ versus champ, yan ay simple attack. Pinaalala ko lang kung paano yung pistol na black. Nag-react sila sa reference mong panay ka share ng kwento, pero Diba? kwento Ayun, yung nagsimula sa pakinggan, yung wordplay ni, parang inuuyam niya yung wordplay ni Ban dun sa pakinggan, tas yun na yung punchline, fucking gun. Tas yung katanga mo, walang handgun. Tas sabay, champ versus champ, yung pistol na black. Diba yun? Pistol na black. Yun, si Pistolero at si J Black, pares champion din naglaban. Alam niyo na yun. to, di mo nabahagi. Di ba ganito yon? Panay ka share ng battle pero wala kang battle na nabahagi. Meron pa, kung bully ka at top dog, ako naman, parvo. Say. Di ba ganito yon? Kung umaasta na bully, ako ang papatay na parvo. Ngek. Tignan nyo yung muka. Di mo matanto. Tsaka di ko na pinangalanan. Unknown din naman, kinuhanan mo. Tangina nito. Linya ko yun at ni Calix. Kala ko ba hands-on ka? Pero ibang klase ka magnakaw eh, no? Napag-champion ka? Champion yun, nagnanakaw. Tangina mo, di bali na. Nagyabang pa. Sinabi na, iba to, pero yung naiba to, sinabi na. Napapatapik pa yan at napapaganto pag nagre-react yung crowd. Balagbag, di ba? Nakakalito tuloy kung para sa'yo o para sa akin yung palakpak nila. Tara't magyabangan tayo sa karerang pinapatakbo. Iyabang mong angat ka sa Bisaya, habang Bisaya naman inaangat ko. Champion ka, pero kung usapang standing, yung Nemo laging down, mahina. Yung Nico, Manning at yung Crown, Manila. Paangat ang aking puwersa, mas lumalakas pa to. Anong silbi ng pangakong itataga sa bato kung yung nagbabato na mismo ang siyang tataga sa'yo? Tangina, hindi daw siya magre-rebat kasi hirap daw magtagalog. Linya mo yun kay Nadnad. Pero pagtapos mong sabihin yun, nilait mo siyang tangang magtagalog. Sa argumento mo, para ka lang nagkasa ng barel tapos sa ulo mo natutok. Sino ba yung tanga? Sinadnad na tumesting o ikaw na di sumubok? Kahinaan niya sa battle, sa iba pa binabaling. Kakulangan niya bilang rapper sa battle, inaamin. Pues anon na yung kalaban na dapat mong kilalanin. Hirap ka sa Tagalog. Tagalog, hirap sa akin. So walk on! Ubos na yung Tagalog. Yun, diba, round 2 ni 3D. Mas, sa tingin ko, mas may mga suntok na malalakas kumpara sa round 1 niya.
Yun, yung same issue din na sinabi ni ba nung round 1 na parang ganito yung gagawin ni 3D na parang yung mga linya parang ila-line mark, ganon. Ganon din yung ginawa ni 3D. Pero kung paano niya ginawa yon, parang nilaro niya ng mas may bigat sa tingin ko. Pero parang pinaka-nagustuhan ko yung pa rin yung nakakaano lang isipin na yung para sa akin yung malalakas na linya niya na yung paing gun, handgun, tas yung pistol J-Black galing naman kay Ban, di ba? Parang ganun. Tas sabay yun, yung mga linya na inano niya na parang binanat niya. Yun, mga linya din ni Ban. Tas yun yung issue na pag nanakaw, ganun. Nagustuhan ko din yung parang yung nagsabi parang yung basta yung ibinato, yung basta yung nagsabi iba na to, parang ganun. Nagustuhan ko din yun. Pero yun, painggan naman natin yung round 2 ni Ban. Yeah. Wala. Inaya, oy. Mo to yung linya ni tanga. Sinisita mo ba yung CR na walang lock sa amin porkit naglalak yung panga? Game, round 2 game. Mun ba juga? Round 2 game. Binigay ito sa akin ni M-Zite. Kahit galing kapalpakan to, di ba si Tipsy hinahamon mo? Yan din hinahangad ko. Parang kampi lang to ni Tipsy. Tong buisit na kaharap ko. Mas engot pa sa 3D ng bataan tong 3D na bataan mo. 3D na bataan mo. Oh, bata to ni M-Zite. Pero mas mukha siyang lolo na gipit. Flexible yung panga. Walang pisngi, tapos puro nabibig. Alam nyo ba kung bakit kinuha ni M-Zite si Dodong na buisit? Gusto niyang patunayan na yung mga Bisaya sa Luzon ay katulong na legit. Kaya ang laki ng tulong mo sa motos eh. Palakpakan natin si Dodong. Pinatunayan niya na hindi kaya ng motos sumulong kung walang Bisayang katulong. Ginawang katulong ni M-Zite. Putang ina, ang lame mo. Pero si M-Zite din bumuo sa'yo. In other words, he made you. Ginawang katulong. Ginawang katulong. Siya bumuo sa'yo. He made you. Estilo mo yan. Thank you. Panay hamon pa kay Mr. Lefty. Kahit busy yung tao sa music, pinipilit mag-battle rap. Post ng Mista versus 3D, kahit hindi naman kasado, ibang klase na tactic, Brad. Galing ng talo kay Romano, desperado siyang mamarket at porket din niya na bring home yung bacon, leftover ang tinarget lock. Pero ang tanong, kaya mo ba sumabay sa Mista? Yes, lagi bay. Technically right. Kaya mo sumabay sa Mista. Sa Mista Lisay! O contestant number 3. Ano 3D? Rampa na. Huwag ka sana kabahan, tol. Easy win ka na. Kahit na may pimple, oh, sexy ang panga. Lalo na yung dimple mo, built-in talaga. Tapos sasabihin mo, hindi ka adik. Di daw sadya ang pagtikim. Anong sasabihin mo sa amin? Gumamit ka by accident? Aksidente lang daw yon. Yan ang sabi niya kay Jan Leo nung sila'y nagiinuman. Nagmumotor lang siya sa dulo, tas nadisgrasya sa pwestuhan.
Nakaksidente sa pestuhan. Ang daw yun. Yan ang sabi niya kay John Leo nung sila'y nagiinuman. Nagmumotor lang siya sa dulo, tas nadisgrasya sa pwestuhan. Nagbabaliktaran pa. Halatang sabog na sabog. Na Maynila ang nilamayan. Ha? Natuog na ka doon. Ginaya ang estilo na baliktaran, nagmukhang mot na pagod. Pisngi mo lang yung malalim sa yung pagkopya, piaok. Pisngi, hindi ko sure kung yung piyak ba parang ano din, hupyak din no? Hindi ko alam pero parang yun yung pagkakaintindi ko kaya natatawa ako. Ginaya yung baliktaran, kopya, piao. Baliktaran pa yun, fuck you! Gusto kang Bisaya nga baliktaran? Basinyag mangahoy ka. Dili na lang nako balehon ang kopya, piao, fuck you, kapoy na! Tapos sabi niya kay Class G. Di ba idol mo si Mut? Idol mo si Mut? Ha? Dinamay pa idolo namin. Sabay baliktaran ng sobrang wak. Kaya react ng crowd wala rin. Kasi sobrang babaw na ng baliktaran nung simulan mo siyang gayahin. Hindi ka malalim magbaliktad. Kabaliktaran ka ng malalim. Hamon kay Mista, call out kay GL. Pati si Mot pinakitaan. Talagang sabik na makinabang dun sa ating hinahangaan. Uhaw na uhaw sa atensyon. Gusto manguna sa listahan. Itong third, gusto mag-first at naging thirst sa kasikatan. Third, first. Akala mo si Ban? Tas naging thirst, di ba? First from, yun. Basta yung third, tas gusto maging first. Kaya naging thirst. Di ba? Dihado! Akala mo si Ban? Bandihado. Dihado? Siguro nga kapag may luto, kaso handa ang bandihado at ikaw ang napasubo. Kaso di ka makatulog. Sabay luto. Diba? Ang bandihado at dihado, siguro nga kapag may luto, kaso handa ang bandihado at ikaw ang napasubo. Kaso di ka makatulon, kay nakadroga. Kaso di ka makatulon, kay nakadroga ka man. Di mo kaya na lamunin ang makunat na ban. Sa Bisaya or Tagalog, sure na olats na yan. Kung di mo malunok ang katotohanan, please, pakiusap na lang. Mga orado! Round 1 kay Ban, round 2 kay Ban, round 3 pwede na ma-choke si Ban. Time! Yeah. Round 2 ni Ban, solid. Yun, parang yung kung paano lang siya, kung gaano, yung kahit, may magaling siya magsulat. Tapos samahan mo pa nung kulit niya sa stage, parang nakakadagdag din yun ng parang kung nagpapatawa siya at sabay nakakadagdag din ng tawa kasi ang kulit niya kung paano niya gawin yun. Okay yun. Tapos yung siguro magiging maganda yung laban nila ni Manda B sa 26 kasi parehas silang makulit, parang labasan talaga ng kulit yung mangyayari. Pero dito sa laban na to, para sa yung round 2, ibibigay ko siya kay Ban. Siguro mas nagustuhan ko lang yung mga puntong binitawan niya tsaka yung mga angulo niya na napili. Kasi kay 30, kahit may mga malalakas siyang linya, pero nandun pa rin babagsak sa sa line marking, 'di ba?
kahit si Ban may ganun siya, pero hindi ganun kadami. Parang kung nagigets nyo. Tapos, yun. Pero, okay din naman yung kay 3D. Pero, siguro sa akin lang, mas nagustuhan ko lang yung atake na napili ni Ban. Kasi parang nung round 2 nila, parehas nilang sinusubukang magpatawa. Tas may pasundot-sundot na mga bara. Tas ganun yung ano. Sa tingin ko lang, mas maganda yung mga anggulong napili ni Ban sa ano na to. Pero pwede din siyang maging tabla kasi kung line mark yung kay 3D, parang yung hopyak angle naman ni Ban. Yun yung pinili niya na madalas natin gamitin kay 3D, parang ganon. Kung ganun yung mangyayari, siguro mas creative lang yung pagkakagawa ni Ban para sa akin. Kaya yung round 2, bibigay ko ng konti kay Ban. Pwede pa rin magbago. Pakinggan natin round 3 ni 3D. Okay. Binanggit niya yung 3D ng Bataan, di ba? Binanggit niya yung 3D ng Bataan, di ba? Kinumpara niya ako doon. Kung sa sapat na ibibigay ko, tsak tulog ka, bro. Kung tipsy nga yung partner ko, ibig sabihin masubog ako. Nagbanggit ka pa ng Mr. Lefty. Mabibiyak ka, bitch. Yung bacon nyo naging vegetarian. Nangingilag sa meat. Ang ina mo. Ang ina ka. Game! Game! Kasi sa totoo lang, Penpluma dapat kalaban. Di ba, Sai? Tapos naging Ban. Panay boka kaka-hype sus. Pwede namang pag-isahe ng sabay tumamatay. Bisaya sa Bisaya. Sabay tumamamatay. Pag ngangat-ngatin, sasagpangin. Oo, sabay tumamamatay. Inamin mo, di ba? Sa di nakakaalam, tinalo to ni Penpluma. Pero yung video, di in-upload. Kesyo na bura. Lame yung action nyo. Pinapalabas na lang na deleted, masave lang yung image ng pagiging champion mo. Deleted, para save manatili image. Yung status niyang undefeated, nangailangan ng pambihirang effort. Patitira censored. Kaya yung video di inayos kasi may masisirang record. Video di inayos, may masisirang Ibang record. klase ako sumilip ng anggulo, boy. Sa kuna ang buga. Isipin mo ultimo battle na walang footage na kuhanan ko pa. Bakit? Sa tingin mo, kinataas ng ranggo mo yon? Sa aking dating alipusta at tandaan mong mananatili pa rin yung level kahit baliktarin mo pa. Kinolout na ako nung baliw na akata. Alam nyong sasagot to. Ganun na pala kalakas yung impact no? Ultimo yung may sariling mundo na aalog ko. Kasi real talk, malakihan na ang offer, yan ay kinagagalak. Itong gutom sa atensyon sa baray, pinalalasap, scheme ay tatatak, linya'y babakat, na ultimo sagpangan ako'y di mapakagat. Yung pera na alok, inayawan ko. Ganon lang kasimple at mas pinili ko pa ditong patayin ka ng libre. Tamang 1-2 lang ang pyesa pero sir, di typical. 2 linyang nagtagpo sa tamang angle parang perpendicular. Moto sa trapolo, palaban poto na matches, katagang holo na access, salaman koto na love set. Palyado na yung standing na laan nyo to na crutches. Pinalagan kita sa multi, sabayan mo ko sa punches! Kaya wag mo kong yayabangan at sasabihan na panggera to. Pinagmalaki ko race natin na di mo nagawa sa karera mo. Ngayon, Malaki ko race natin na di mo nagawa sa karera mo. Tagalog, yung kandol, single, battle, eagle, sang-ayon na doon. Pero yung sinabi mong Joshua, Richard, Sicamplor, pero yung sinabi mong Joshua, Richard, Sicamplor, ang layo na nun. Sicamplor? I like your accent. Say it again. Second floor. Yuko ka tol, may masisikamplor. Sikamplor?
Maawa ka naman sa akin, tol. Hirap na ako magtanggol. Ilan nito? Aware ka bang? Milyon ang wala ka pa palang million views, ulitin natin. Aware ka bang? May 2,000 na makakanood nun? Pero hindi. Ngayon tatanungin kita, anong pakiramdam ng minamaliit? Di ba madalas mo tong ginagawa? Panay lait at pintas? Pinapahiya mga kapwa Bisaya pag namali lang ng bigas. Pues yung niyayabang na itong winning streak, di ba? Madali ang napigtas, nakakatawang sa tagapagtanggol pa ng Bisaya. Tung Bisaya di nakaligtas. Kung tingin nyo, lalaitin ko tong mulat, di na kailangan mga yan. Wala mang angle sa mata, pinakitaan ko naman. Tsaka nyo na daw sa yabangan pag naranasan nyo naman angle big sa mata, stage. pinakataan ko naman. May TF, na dayo, nagkampiyon, nasa flip top, nasalin niya pa yun. At kaya kita niyayabangan. Welcome na sa akin lahat yon. Yeah, tangay na solid nung round 3 ni 3D. Gago, para sa akin yun yung pinakamalakas na round niya. Pinakamalakas na round so far sa laban na to kasi di pa natin naririnig yung round 3 ni Ban. Pero sobrang solid nun. Simula doon sa part na yun, yung nawala yung video, yung kung paano niya parang may gustong i-save na image kahit yung deleted na, di ba? Parang ganun, save image as deleted. Tas yung kahit walang footage nakuhanan ko pa yun, sobrang husay nun. Tas yun, pumasok na yung maraming angulo. Mas marami na siyang angulong napili. Tas yung pag-showcase niya na kaya din niyang mag-multi. Kasi parang nakikita ko yun yung isang lakas ni Ban, yung galing niya sa pag-multi. Tas ginawa din yun ni 3D, tas sabay naman niya ng paramihan ng punches. Kasi yun nga, di ba, yung parang kung paramihan ng punches, marami nga talaga yung kay 3D. Nangyayari lang kasi haymaker yung kay Ban dun sa ibang parte. Pero yun, sobrang solid nung round 3 ni 3D. Tignan natin kung paano tatapatan ni Ban yun. Pakinggan natin yung round 3 ni Ban. Huwag mga ng Champions Mighty. Sa kanya lahat yun, yung tumutos na ng champion, gago. Gago ng buong eh. Round 3 game! Game! Ge. May linya to si 3D. Putang ina, sobrang tindi chong. Earning daw pangalan ng tatay ng kalaban niya. Kaso, wala naman daw ipon. Earning. Ipon. Tangina, gulat ako dun. Kaya sa tsuya ato god. Sobra ka kusog. Pag nag-rematch kayo nun, alam ko na yung obrang kasunod. Gagawin mong Judith yung nanay niya kahit wala namang utang na loob. Judith. Tapos, sabi niya kay, basta! Napakadami mong palpak na linya. Tapos, puro makpa. Ganto sa motos jump na, oy sa Rapolo, wak ka! Panay po na lang ng kamalian. Naka-holo rhyme pa pero hindi niya na mabilang mga bobo lines niya. Tangina, winner play niya yung forest. Nga gubat. Sa forest nga pinakapobre. Years nga tuig. Sa ears na dalunggan. Years sa ears. Tapos, akala daw ng kalaban niya may tatay siya. Kalamidad. Tol! Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ganyan pala yung mga banatan mo. Diyos ko, lugi ka bro.
Music pa lang, alam nyo nang kawawa tong pusi na to. Ayaw lagi pag piniling. Nga lirikal na sa duwa. Gikumpara sa iring kay literal ni mapusa. Tapos piling Diyos mag-wordplay. Oy, Terde, umayos ka. Kasing lupit mo lang si Tata mag-wordplay sa status niya. Sobrang dali nitong wasakin. Di yan long lasting. Ginaya ang estilo ni Tata pag nag-post lalim. Kaya ang flow nitong MC, sobrang common lang din. Parehas lang kayo ng binubuga ng host namin. Flow tapos binubuga ng host namin, host. Host namin. Tubig. Akala mo porkit sumikat ka ng konti, ikaw na pangarap ko ka-battle? Kahit kailan di ako nangarap ng isang ganto na rapper. Mukha kang adik sa shabu, tas nakakapagsabu lang kapag pumapaldo sa scatter. Speaking of scatter, nangahawa ka ng kamalasan. Parang kinokontrol niya. Palaging talo si J Black sa live niya kapag nanonood ka. Pagkasama mo to, tas nagsugal ka, talagang otolos na. Mananalo lang kayo ngayon pag sa akin kayo pumusta. Kaya si Lodi, basag, parang puno na alkansya. Kahit mag-all-in, tumba, o ubos yung balance niya. Hindi mo ko kaya, tarantado, kahit itodo pa yan. Mga pumupusta sa'yo ay mga bobot mangmang. Parang loyal ka sa jowa, tas niloko ka lang. Kasi mali kayo ng tao na sinusugalan. Ito na ba yung nahanap mo na ginto? Ito na. Nako, di yan papasa sa mga eksperto pag sinuri ang kanya mga barang na buo. Hindi ka tunay na ginto, pero hindi ka rin agarang na buko. Kasi magaling ka magpanggap sa art mo at sila'y pawang na uto, kaya anong 3D? Baka 3D kasi parang totoo. Pero sa kabila na lahat, maraming salamat sa'yo. Kasi sa'yo mayabong ko na karir, ikaw yung mag-aangat ng todo. How ironic, ikaw yung 3, pero nagmistulan kang abono. Ngayon nilabanan kita sa Tagalog. Motos sa inaalagaan mo na trono. Labanan mo ko sa Bisaya. Mag-rematch tayo sa Rapolo! Let's go! Let's go! Mag-rematch tayo sa Rapolo! Let's go! Hinahamon pa si Mista? Mr. Lifting, gusto hamunin, maglaban kayo sa Bisaya. Pagtapos ko kayong talunin! Time! Yeah! Yun, tangay na. Solid yung round 3 nila parehas. Pero para sa akin, malinaw na nakuha ni 3D yung round 3. Sa kabila ng may mga pumipitik-pitik pa ring suntok si Ban, pero pero para sa akin yung pinakamalakas na round sa battle na to ay yung round 3 ni 3D. Siguro yun, mas nagustuhan ko lang yung napiling atake ni 3D kasi kung sa round 2 nag-line mark siya, tapos sa round 3 hindi na. Doon naman sa round 3, parang nag-line mark naman ng konti si Ban pa rin. Parang ganun. I mean, di naman, sa tingin ko, di naman siya pangit unless hindi lang sobrang gagasain yung pagla-line mark o abusuin ng sobra sa isang battle. Diba? Parang ganun. Pero yung round 3, binigay ko yung kay 3D. So, kung yung round 1 tabla, tas yung round 2 kay Ban, round 3 kay 3D, parang mangyayari tabla pa rin. Kasi gano'n ko siya parang i-ginudge parang buong round per round ko siya ginudge.
Pero kung sakaling hindi ganoon, parang pwedeng makuha yun ni Third D kasi sobrang lakas nga nung round 3 niya. Ganon. Pero pwede ding kaibahan, depende sa pananaw. Pero dikit yung laban para sa akin. Kaya kung sa normal na pag-judge natin na per round tabla, yun, may isang round sila tas tabla yung round 1. Yun yung pwede maging factor, pwede magpabago yung round 1. Yun, props sa kanila pareha, sobrang solid. Parang pang big stage na labanan, gera talaga. At yun, nagustuhan ko yung laban. At yun, napanood na natin yung laban nilang dalawa. Pwede natin silang guhitan sa poster at mag-proceed dun sa mga ibang lalaban sa April 26. Yun, excited ako sa laban na to ni Manda tsaka ni Ban tsaka ni Katana tsaka ni 30 sa 26. Sobrang magiging maganda tong laban na to kasi pare-pareha silang gutom. Yun. At maraming salamat ulit sa pagnood dito sa aking channel, sa pagsuporta. Yun, check nyo yung Rafsed na playlist. Baka yung mga hinahanap nyong battles o mga kung ano man, nandyan na. Tapos, comment lang kayo sa baba kung ano pang gusto nyong panoorin natin. Pero, bago mag-April 26, parang gusto kong i-prioritize yung laban ng mga kasali sa Isabuhay ngayong taon. Para mas maganda yung pasok ng Isabuhay. Kumbaga, parang nanonood ka ng anime o ng isang TV series, tapos syempre hindi mo na matatandaan pag may bagong season, so parang kailangan mo mag-recap, parang ganun, para sumariwa ulit sa iyo kung gaano sila kagaling, gaano sila kalupit. Tsaka para sa akin, mga bago din yung iba dito katulad ni Ban, parang ito yung pangalawang laban ko pa lang na napanood niya, tapos yung iba din mga kasali. Yun, kaya excited din ako, mas magkakaroon ako ng insight sa kanila pagpasok ng Isabuhay. Yun, maraming salamat ulit. Kung nga pala si Raf yan at ito ang Rafsed. I'm out, bruh.